ng Grace ni Ninang. Kasi may subtitle yung mukha ko eh. Pag tatanga-tanga ka talaga, lalabas talaga siya sa mukha ko. Parang hindi ko siya kayang itago. Hindi ko kayang... Gaganon ako, di ba? Mag-i-scowl ako, ganon. Darating talaga sa point na parang no amount of money would make the same impact. Pero once it's shared, mas marami kang, you share the happiness. Hindi lang ikaw. Hindi po ako magpapabonus. Sa akin purpose, hindi ko alam kapag naniniwala ko dun sa purpose ng isang bagay, kaya ko siyang ipaglaban. Parang ganon. So, romantic, pero wala na ako sa Pilipinas. Di ko na kailangan maging survival mode. This is not meant to learn how to manipulate or take away the power of other people. This is actually a way to empower ourselves. Empower others. So use it wisely. So, kung nakakakita yun sa Facebook, yung mga minsan nakakalimutan lang natin na nandun na pala tayo sa point na pinagpipray natin. Pero masyado tayong focus dun sa kung ano yung gusto nating makuha na. Nakalimutan natin dati pinagpipray lang natin to. Thank you. Next week ulit. Next week ulit tayo mag-iyakan. Thank you guys. Law 27. Sino bang pwedeng magbasa? Si Zar. Ano ba basahin ko? Sige. Law 27, create a cult-like following. People have an overwhelming desire to believe in something. Become the focal point of such desire by offering them a cause, a new faith to follow. Medyo manipulative to. Parang maganda kay Elo itong question. Itong topic na to. Okay na naman, welcome to our kulto. Ang naisip ko kasi dyan, ganito daw kasi, pag sobrang yaman ko na, bilyonaryo ka na, guys. Pag nadagdagan ng milyon yan, nadagdagan ng a few hundred millions, parang wala naman na siyang impact. Darating sa point na no matter how much amount of money you get, hindi na ganun kataas yung parang impact niya. Kasi parang magpa-plateau na siya papunta sa taas. So sa akin kasi, minsan yung mga tao, we get busy with the day-to-day. Na parang wala naman tayong matinding paniniwala, malalim na pinaguhugutan. It's not always the case, diba? Minsan it's more about survival, day-to-day, boring siya madalas, actually. Pero minsan parang gusto mo kasing maganap ng hugot na parang lalim kung bakit ka nabubuhay. Nakakainis na naman. Nagka-crack na naman yung voice ko, nakakabuisit. Yung asawa ko nakaganon. Hindi, totoo naman, di ba? Kasi there's power in belief and faith. Na parang kung kakainis. I think it's a necessity na you have to believe in something in this life. Kasi kung isipin nyo, parang ang lilang ng buhay. Parang siguro bata tayo, parang ang tagal-tagal nating tumanda. Parang magkaasawa ko pag 28 na ako, ganun. Pero pag nandito ka na sa age na ganito, parang ang ikli lang ng buhay. Sa totoo lang. So how do you make that parang kung totoosin parang ano lang siya parang segundo kung titingnan mo. Pero how do you make that meaningful? Yung existence mo. Nakakainis mo ang lang ng buhay, tapos nasa ako, funeral ako. Thank you, Loy. Totoo, lalo na kasi din sa age ko na parang ando ka na sa age na actually yung Na 40. Nasa age ka na 40. 27 ako,
Yung asawa ko galing Your din sa life started. yung tito niya. So doon mo talaga ma-realize na maikli lang yung boy. I mean, ayoko na trigger warning po. Like, patulog ka mamayang gabi. Pwede hindi ka na nagising. Bakunod. Diba? Pero that's the reality. But how do you make your life, your existence meaningful? It's by having that something that you truly believe in. Na parang making even just a small dent in society in a small ways. So, welcome to the culto, guys. yun yung speech. Yun lang naman sa akin. Parang kaya nga sinasabi ko, yung VC is shared wealth. Kasi nga, Iyakin naman. darating talaga sa point na parang no amount of money would make the same impact. Pero once it's shared, mas marami kang, you share the happiness. Hindi lang ikaw. Hindi po ako magpapabonus. Pero natutuwa lang ako pag yun, yung mga ginagawa nating activities. Oo, na lagi kaming umiiyak ni Pepper kahit wala namang nangyayari dun sa CSR event. Pero yun, parang that's our way of parang maging part ng change. Maging part ng change at hindi maging part ng profit. Ayun po. For President. Thank you. Kasi yung parang holding a belief is one thing. Pero kapag you trust in it so much, or parang sobrang kang naniniwala dun sa belief na yon, nagiging contagious siya. Tapos, share mo siya, tapos hindi mo namamalayan na, ay, other people pala, may movement ka na pala, may kulto ka na pala, parang gano'n. Yung guide question natin dito, dalawa yata. Yung first is, yung key concept is, the most powerful leaders create nga shared vision, values, and purpose, not just strategy. What cause or community or product have you been weirdly loyal to? May mga ba kayo, kunyari, BTS, mga ganyan. What hooked you to that cause, community, or product? Yes, Earl? So ako may dalawa. Sige, gawin na nating tatlo. So, una, supplements. Not a paid advertisement, pero yung kasi hindi na ako hinihika eh. Hindi nga ako niraray 90s kahit dito eh, kahit kapag pollen season. Tsaka, kita nyo naman, 6 days a week ako nagtatrabaho, nag-gym pa ako. Pero okay naman ako. I'm alive, enthusiastic. Ayan. So, ayun, take care of your health. Siguro yung hindi ako naniniwala na hoax yung taking care of your health. Hindi ako naniniwala na isa lang tong malaking e-commerce business. So, for me, taking care of your health, going to the gym, taking your supplements, choosing healthier food. Kasi parang no amount of money, kahit mayaman ka, kahit kumikita ka ng 500,000, pero kung nau-hospital ka naman twice a year, mas okay na sa akin na kumikita ako ng 50K pero healthy ako araw-araw. Oo. Gets ba? Yun. Yun yung isa. Sorry na. Pangalawa, sorry, Elaine. Tamaan. Sorry po. Pero yun, take care of yourself, sleep. Ayan. So, pangalawa, kulto ko talaga yung busy. Feeling ko, kahit makakuha ko ng full-time office-based role, hindi ko kayang iwan completely yung busy. Hindi dahil dito yung pinakamalaking bayad sa akin, pero naniniwala kasi ako dun sa vision ni Nina. Kasi bago pa niya gawin yung busy, vision niya na to vision niya na to nung college kami. Parang vision niya na yun nga, mag-create ng impact, mag-give back sa society, makatulong sa mga tao. Kaya siguro isa rin ako dun sa unang nagagalit kapag may mga team members na ingrata. Lalo na kapag ingrata sila kay Ninang. Gets nyo, yung parang feeling nila, nilalamangan sila ng busy. Kasi parang gusto ko talagang sabihin sa kanila na kung alam nyo lang kung bakit may ganito. Kasi
yung pwedeng hindi mag-agency si Ninang. Kung ano yung binabayad sa kanya ng clients, yun na yung ibabayad sa kanya. Hindi naman niya kailangan ni-extend yung nakukuha niya sa atin eh. Yun yung point ko. Na yung mas masakit sa ulo yung agency kaysa kung mag-consultant route siya. Kasi tinanong ako nung office mate ni Jaya kahapon, why don't you just build your own company here? Sabi ko, ayoko. Saan ako hahanap ng ako? Saan ako hahanap ng mga ibang team members? At least Ninang merong ako, merong Ate Pepper, merong mga reliable team members. It will take time para mahanap yun. Parang kung magbibigay ako ng ganun kalaking effort, yung binibigay ni Ninang para sa VC, hindi nga lang yan 12 hours a day nagtatrabaho eh. Minsan nga mas mahaba pa eh. Kung magbibigay ako ng ganong effort, feeling ko, mas kaya ko siyang ibigay sa pagluluto or something na yung gusto kong ginagawa. So, pero gusto ko yung work ko sa VC ha. So, and gusto ko kasi yung ginagawa natin. Gusto ko yung vision. So, yun yung siguro pangalawa kong kulto, maliban sa health. Pero kasi wala kang pasensya sa mga yung itsura mo. Wala akong kagaya nung Grace ni Ninang. Kasi may subtitle yung mukha ko eh. Pag tatanga-tanga ka talaga, lalabas talaga siya sa mukha ko. Hindi ko siya kayang itago. Hindi ko kayang gaganon ako, di ba? Mag-i-scowl ako, ganon. Parang, lalo na kapag unapologetically stupid ka, alam mo yung parang yung entitled ka pa dun sa ginagawa mong mali. Parang, girl, at least, mahiya ka ng konti. Yung ganon. At least man lang magkaroon ka ng remorse dun sa ginawa mong mali. Siguro pa ganun kaya ko pa mag-extend na. Pero lagi kong iniisip, ano ba yung gagawin ni Ninang sa situation na to? Siyempre magbibigay kasi siya ng grace. So, what would Jesus sininang yung what would Eloisa do ko. Ayan. Ako talaga may subtitle talaga yung mukha ko. Lagi rin ako sinasabihan ni Ate Pepper na may subtitle yung mukha ko. Pero hindi ko talaga... Alam mo, sinasabihan din ako ni Sweet ng ganyan. Kahit in person, may subtitle yung mukha ko. Oo. Kahit in person, may subtitle yung mukha ko. Kaya, ayun. Ako na lang yung umiiwas. Ganun. Pero syempre, meron mga times talaga na kailangan ko mag-deal with problematic na team members. Buti naman, hindi naman siya ganun kadalas sa atin, to be fair. So, hindi pa naman namumuti yung buhok ko. Ayan. Okay pa naman ako. Tapos yung last ko siguro, faith. So, faith. Hindi ko alam kung ayoko kasi mag-preach ng religion, pero I want you guys to have something to believe in. Diba? Whether that's si Lord. So, gusto niyo mag-usap ng religion, gusto niyo makipag-debate sa akin ng existence ni God, pwede, okay lang sa akin, diba? Pero kung mas gusto mo maniwala sa universe, mas gusto mo maniwala sa sarili mo, anything, kung gusto mo intrinsic yung religion mo, extrinsic, enlightened or grounded, kung ano man yung gusto mong paniwalaan, at least have something to believe in to anchor yourself sa mundo natin. Kagaya ng sinabi ni Ninang, ang laki kasi ng mundo, ang daming problema. So, not just with our own selves, kung sobrang self-involved mo, sarili mo lang, pamilya mo lang yung iniisip mo, ang dami pa mas malalaking problema out there. Pero ayokong problemahin nyo siya. Pero gusto kong magkaroon tayo ng empathy sa isa't isa, magkaroon ng empathy sa mundo, while still grounding ourselves. Kasi, mababaliw kapag hindi. You really need something to rely on. So, kasi ang daming pwedeng maging problema sa mundo, 'di ba? So, especially with how geopolitics is working right now, 'di ba? Kung alam niyo naman yung mga nangyayari sa mundo. We'll never know, baka nasa generation natin yung World War 3, o 'di ba? So, are you ready to rumble? Papa? Hindi po ba? Ayun, parang hindi natin alam kung kailan siya mangyayari, pero
no matter what happens, if you're doing your best, di ba? If you're doing what you're destined for, marami naman na nagdaan na mga problema yung humankind. Nag-survive naman tayo palagi. So, naniniwala ka sa strength ng humankind and ng collective goodness. So, kaya natin yun. Yun lang, Rich. Thank you. Thank you for that, very empowering answer. At dito na tayo sa, meron pa bang gusto mag-share ng ng Ang ng topic, di ba, parang sobrang mali. Mayroon mo yung topic. Pero yung conversation natin, yung discussion, sobrang lalim. Oo. Kasi parang ako sumasakit kumakata yung anit ko nung nabasa ko yung 25, 26, 27. Ay, na to, it's outdated. So, ito na siya, yung last question natin. What kinds of promises, either freedom, transformation, success, are you most persuasive to you? Ano yung pinaka-effective na promises na parang, okay to. Kunyari, meron kayong nakita na na, uy, yayaman ka dito. Is that effective to you? Or if hindi, what is? Sige, tayo. Round robin. Pero unahin natin ano pa bang hindi si Kuya Vince. Ito sasagutin ko. Yes. What kinds of promises are most persuasive to you? All of the above. Hindi, kasi ako personally gusto ko maging free din. Like financially free, geographically free, parang ganun. Kasi gusto ko rin mag-explore. Kung may gusto kong gawin, like hobbies, gusto ko rin gawin. Freedom din yun. Tapos syempre, continuous improvement din, personally speaking. So, transformation din yun. Tapos gusto ko mag-succeed din sa mga goals ko. So, lahat ng mga gagamitin yung persuasion tactic sa akin, rated dyan, gagamitin sa akin. Mabilis mo rodol. Tumuto ako. How about si Zareen? Ayun. What kinds of promises are most persuasive to you? Parang same with Vince. Parang medyo believer ako. Malaki yung trust ko sa ibang Hindi na tao. mabudol. So, pag may pinromise sa akin, naniniwala talaga ako. Yun yung yun talaga yung, kasi parang I do believe na parang, andun pa din yung trust ko sa ibang tao na if they promise something, they would really do it. May ganon. So, hindi ako agad nagda-doubt kapag may sinabi ka sa akin. Paniniwalaan ko yun. Pero if in any case na pinakita mo sa akin na, kunyari ka na parang someone showed me na hindi pala nila kayang gawin yung pinromise nila, doon ako nagkakaroon ng mga. So, dependent on the situation. Muna ako, parang all in, naniniwala ako dun sa person. And then, kapag pinakita mo sa akin na, ay, hindi ka pala nagko-commit dun sa mga sinabi mo, din. Tsaka lang ako na gano'n. Tapos ka sa akin. Gano'n. Ako, more on freedom. Yun talaga yung, ever since, yun yung nag-a-appeal sa akin. Yung flexibility, saka yung freedom. Kaya pag nakita ko na, itong bagay na to, this will lead me to, more flexibility or more freedom. Go ako doon. At dahil meron na lang tayong, ilang minutes, syempre, ang magko-close nito ay si Miss Eloy. What kinds of promises are Ay, mag-share muna ako before Eloy. Sige. Sa akin, transformation. Mas sa akin yung transformation. Pag sinabi mo sa akin na I'm gonna learn something with it, kahit alam ko very little yung benefits ko, pero ang learning ko malaki. Go, push. Kaya kunyari, nagsabi si Eloy na, ay tara, aralin natin to. Kahit alam ko naman na hindi ko alam kung kailan ko magagamit yun or kung may mapuprofit ba ako. Mas na-excite ako na may matututunan ako. Or may experience ako. More of fulfillment kasi sa akin yung
pag-transform. Pag transformer tayo. Yung may fulfillment lang dumarating pagka may transformation. Kasi parang feeling ko, once you, parang anything can leave you, or anyone can leave you, but the learning that you get, the Stays with you. transformation that you get, pwede mong i-rebuild kahit ano eh. Diba? And then, susunod na lang din yung freedom and success. And you have that feeling na fulfilled ka. Kasi, yung soul, mind, and body yung na-change yung transformation. Yun lang. So, go, Eloy. Sa akin siguro freedom. Nang wait lang bago ka mag-close ako muna. Sabi ko na, nakikita ko na yung face mo, may subtitle talaga eh. Bago mag-close nilang, sa akin purpose, ang pinaka-persuasive sa akin. Siguro, Wala naman sa choices yun. Hindi, okay. may et cetera. Oo, may et cetera. May et cetera. Subtitle Et cetera na naman yung face ko. Pinag-isipan ko pa ngayon sa akin kung ano ba talaga yung pinaka nagre-resonate sa akin. Freedom ba? Transformation ba? Success? Sa akin ang pinaka nag-resonate, et cetera po. Purpose. Sa akin purpose, hindi ko alam kapag naniniwala ko dun sa purpose ng isang bagay, kaya ko siyang ipaglaban. Parang ganon. So, romantic, pero wala na ako sa Pilipinas, di ko na kailangan maging survival mode. So, pwede na ako maging romantic. pwede ko nang i-pursue yung purpose and higher order sa akin ni Lord. Ayun. Yun lang naman. Thank you. Sa akin, freedom. Pero, this is freedom not just for myself. Hindi lang yung financial freedom of, location, ganyan. It's freedom to choose. Parang freedom of choice. Kasi, nakakainis. Marami kasing tao, guys, na walang choice. Oo. Meron silang circumstance sa buhay nila na wala silang choice. Deliver mo muna yan. Kaya ka na umiyak. Wala silang choice. Hindi sila tamad, guys. Pero wala talaga silang choice. So that's what we're doing. We're giving people the opportunity to choose the life that they want to live. Nabaliw na. Yun. So we're lucky kasi we have a choice every day. I-cherish nyo yun. You have a choice. Always choose the good decision. Kasi yung iba minsan walang choice. Huwag niyong sayangin yung mga decision na meron kayo sa buhay niyo. You have the power to choose every day. Huwag niyong sayangin. Iba, they don't even have a choice to live. To be with the people they love. Or to eat 3 times a day. Ayoko umiyak. Wala silang choice. Kayo, ang dami nyo. You are afforded with so many choices in life. Ayoko muna na nakikita ng mga war content. I just feel grounded pag nakikita ko yung mga the fact na buhay kayo ngayon and you're with your family is alive. That's already a gift. Oh my God. Then na-realize ko lang that this book is actually a gift kasi this is not meant to learn how to manipulate or take away the power of other people. This is actually a way to empower ourselves. Empower others. So use it wisely. Talagang gamitin niyo siya talaga sa Yun lang. Bakit ako iyakin? Kaya yung algorithm mo ha, pakibago. Tsaka dagdagan ko lang yung kay Ninang about the choices that we have. Kasi sometimes, we tell na hindi naman to competition kung sino yung may pinakamaraming struggle. But that's not the point. Para sa akin, it doesn't matter how much struggle you've been through. It's how grateful you are of what you have talaga. Kasi, awang ko,
naalala ko kasi privilege din kasi ako pumasok sa university. Medyo hindi naman kami kasing hirap ng mga normal na scholar na wala talagang trabaho yung parents nila. Tapos nung nag-join ako ng organization namin, tsaka nung nag-join ako ng bridge program, doon ko nakita na, okay, hindi pa pala kami mahirap. Maarte pa pala ako. May tao pala talagang mahirap. Ito guys, bigyan ko kayo ng example. Meron akong friend, muntik siyang di makapag-aral sa UP, even with scholarship, kasi kailangan niya ng pang-allowance. Alam niyo yung ginagawa niya? Kada tapos ng klase namin ng bridge program, nangongolekta siya ng basura, guys. Para ibenta yun. Oh, ganun talaga. Mga tansan. Meron akong friend na nag-SA, yung student assistant, nag-tutor, yung ano talaga. Ako nga wala pa ako dun sa ganong point eh. May option pa ako na magsayaw, may option pa ako na mag-sports. So hindi pa kami ganong kahirap. Meron pa akong, alam niyo yun, hindi siya parang kung pero hindi ko ang malupit doon, hindi ko sila nakikita mag-complain. Parang masaya sila na meron pa silang nagagawa, na meron pa silang na-pursue. So, para minsan when we complain, baka nakakalimutan lang rin natin mag-thank you sa kung ano yung meron tayo. Kasi, ewan ko, pag, di ba dapat nga mas mas, pag yung mas, marami, yung, gusto ko lang nakakita yun sa Facebook, yung mga, minsan nakakalimutan lang natin na nandun na pala tayo sa point na pinagpe-pray natin. Pero masyado tayong focus dun sa kung ano yung gusto nating makuha na. Ano nakalimutan natin, dati pinagpe-pray lang natin to. Tsaka alam nyo, minsan napapagod din ako kasi mahirap na manager yung mga puti, sa totoo lang. Kasi hindi rin sila ganun ka-accountable. Parang itatry nila i-blame sa inyo kapag may nangyayaring mali, ganun. Kaya itatry nilang ibigay dun sa mas responsible yung mga tasks. Hindi nila i-equalize yung work. Pero every time na napapagod ako, lagi ko lang iniisip, pero pinag-pray ko dati magkaroon ako ng part-time dito eh. Same thing din kapag nahihirapan ako sa work ko sa VC. Lagi kong sinasabi na. Pero kasi gusto ko yung ginagawa ko, tsaka pinag-pray ko to eh. Diba? So parang don't complain at a job na pinag-pray mong makuha. Parang be grateful na nandun ka. So minsan kailangan lang natin baguhin yung perspective. And hindi lang siya sa work. Kahit sa relationship. Diba? Minsan nakakalimutan natin pinag-pray natin yung partner natin o kaya yung mga friends natin, diba? So, yung ganun. Parang kung pinag-pray mo siya before or kung hindi ka nagpe-pray, pwede rin naman palang hindi ka nagpe-pray. Pero dati yun yung gusto mo. Diba? Mga kasi philosophy ako nung iba na hindi naman po ako nagpe-pray. Pero kung dati yun yung gusto mo, 'di ba? Yun yung ina-aspire mo. Tapos nakuha mo na siya right now. Tapos hindi pala siya madali. Wala talagang madali eh. 'Di ba? Wala namang madaling work, walang madaling relationship. Everything is work. Pero yung challenges, that's what makes us alive. That's what makes us human, 'di ba? Ayun lang. Diba? Umiyak na naman si Ninang. Last week din umiyak siya sa atin dahil dun sa mga magsasaka tsaka mga farmers, tsaka mga mangingisda. Ayan. So, pero yun, sa akin, gusto ko yung ganito na nag-uusap tayo about mga buhay. Yung mga may kinalaman sa buhay. Kasi medyo isolated din tayo kaya mas madaling maging out of touch. Kasi 'di ba hindi naman tayo nagko-commute araw-araw, 'di ba? Na-imagine niyo ba kung nagko-commute pa tayo tapos bumabagyo, kailangan mong pumasok. Malalim yung hugot natin. Ngayon ano ba tayo? Baka galit na tayo sa mundo no, 'di ba? Ngayon nga medyo maluwag pa yung natin situation eh. Kaya yun, yung pwede natin makasama yung loved ones natin habang nag-work, habang kumikita. And mind you, hindi naman maliit yung kinikita natin, to be fair.
Nakita ko ngayon job post ng DOST, may masters na hinahanap eh. Mas malaki pa sahod ng ibang natin. Okay. Kamusta naman? With that, thank you po Happy sa weekend. pag-attend sa book club. Isa na namang ano. Ulit. Next week ulit. Thank you po. Happy Thank you. Thank you. Next week ulit. Next week ulit tayo mag-iyakan. Thank you guys. Ako po ang next week. Maghanda kayo sa out of the slide questions. Akala ko ng issue kasi iyak kayo pareho ni Nina. Yeah, bye! Bye. Bye-bye. Thank you po. Next week!